Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung araw ng deliver ng mga prutas at gulay dito sa bahay. At habang ang hinihintay namin si Rapi na magdi-deliver ng mga prutas at gulay dito sa bahay, ay busy si Nilo sa kanyang libangan. Pandali ng pagkukulay at isa nga sa mga coloring book na binili niya nung lumabas kami. Isa sa dahilan kung bakit mahilig si Nili sa mga gamit na pambata, lalo na ang coloring book at pangkulay, ay dahil dati siya nag-aalaga at nagtuturo sa mga bata. Kahit nga nagkasakit si Nili noon, ay naging maayos pa din siya, nakapagtrabaho at nakapag-asawa pa nga. Matalino nga si Nili at sabi nga nung kanyang pamangkin ay para itong encyclopedia dahil marami itong alam. Mabilis kang matuto si Nili, kaya naman kapag tinuturuan ko ng salitang Tagalog ay mabilis niyang natututunan. Masayahin nga si Nili, palaging nakangiti at kontento na sa mga ganyang bagay. Yape. Gamar. Kita nyo naman at pati ang kanyang mga pangkulay ay bilang na bilang kung ilang peraso. At sabi nga ni Nili ay 210 na mga pangkulay ang laman nga daw niyan. Kahit nga napakarami ng iba't ibang klase ng mga pangkulay ni Nili, kapag lumalabas kami ay bumibili pa din ito. Dahil nga isa yan sa kanyang kaligayahan ang bumili ng mga pangkulay. Ay nga't nag-doorbell na si Rapi pero umalis na din agad ito. At iniwanan na lamang sa may pinto ang kahon na may mga lamang prutas at gulay. At kapag tuwing araw ng Huwebes siya namimili ay mayroong pa pizza si Rapi. Nung nabubuhay pa nga ang anak ni Lola na panganay na si Talia, hindi kami nakakaranas ng ganyang kadaming gulay at prutas. At kapag pumupunta siya dito sa bahay, nagdadala lamang siya ng isang pirasong mansanas at saging at para lamang yun kay Lola. At simula nung nawala si Talia ay laging si Rapi na ang bumibili ng mga gulay at prutas. At kapag si Rapi nga ang namimili ay maramihan na at pang isang linggo na namin niyang stock. At kapag nga namimili si Rapi ng mga gulay at prutas ay lagi ding nakaabang si Nili dahil alam nito na may papitsa tuwing Huwebes. Bukod sa mga gulay at prutas ay si Rapi din ang bumibili ng itlog. Itlog is life nga dito ang mga tao sa Israel, pero kahit naman siguro sa ang bansa ay mahilig sa itlog ang mga tao. At dahil paborito ko ang pakwan ay hindi yan nawawala sa binibili ni Rapi. Pakwan o abatiyak ang tawag dito. Mayroon din peach o aparsek, paborito yan ni Lola. Mayroon din peras o agas. Petrosilya o parsley, panghalo sa soup ni na Lola. Mansanas o tapwakets ang tawag nila dito. Mayroon din saging na ang tawag nila dito ay tulad din sa English na banana. Red bell pepper o pilpil ang tawag nila dito. Meron ding kamote o batata. Sibuyas o batsal, mas uso nga dito ang sibuyas na puti kaysa pula. Meron din tayong kamatis, pampaganda ng kutis. Pero kahit anong daming kamatis ang kainin ko, hindi natatala, ba't wala na sa pagganda ng kutis? Kita nyo naman at anong laki ng kamatis, akala mo yung mansanas na. Agbanya ang tawag dito sa kamatis. Meron din kami ditong pipino o milapipon ang tawag dito. Masarap yan sa suka naman na mis na may konting anghang. Ay lalo nang kasarap kung may kasamang kwek-kwek. Meron din carrots o geser ang tawag dito. Ayan naman ay zucchini o kishwim ang tawag dito. At syempre hindi mawawala ang patatas ni Sarah o tapok adama ang tawag dito. At ayan lahat ang pinagbayadan ni Rapi sa gulay at prutas at hindi pa diyan kasama ang itlog. 261 o nasa 3,800 sa pera natin sa Pinas. At eto na at naghihintay na ang ating Disney Princess sa kanyang merienda. Dahil pizza time na, ang paboritong oras ni Nili ang oras ng kainan. At natawa nga ako dyan kay Nili dahil nagulat siya dun sa kulay ng kanyang kape. Ay parang katapang daw gawa nung kulay. Naubusan nga kami ng fresh milk ng araw na yan, kaya naman ang inilagay kong gatas sa kape ni Nili ay soy milk. Kaya naman mukhang matingkad yung kulay ng kape. Ay nga't sa sobrang excited ni Nili na kumain na hindi pa nakakaupo ay nakasubo na agad. Bete abon. Ayan at happy tummy na naman si Nili for today's video. At dahil kape is life ay hindi pwedeng mawawala ang kape. Mayroon din pizza na hiniwa ko na sa maliliit para hindi mahirapang kainin ni Nili. At nilagyan ko din ng cottage cheese sa gilid ng pizza. Dito sa Israel ay napakasimple lamang ng kanilang pizza at kadalasan ay tamang cheese lamang ang flavor ay ayos na. Hindi katulad ng pizza sa atin sa Pinas na talaga namang may pa-overload pa. May meat overload, may pepperoni at ham and cheese flavor. At dahil karamihan ng mga tao dito sa Israel ay Jewish ay bawal pagsamahin ng karne at cheese. At parang dito nga lamang din ako nakakita ng pizza na may toppings na mais. Ay say hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!